Yo no, motovlog. Yes, nakikita niyo ba tong motor na nandito sa likod ko? Hindi sa akin yan. Bali yan ang QJ Motor Fortress 400. Mamaya, didiscuss natin yung mga first impression natin dito sa motor na to. And also, galing mismo sa owner kung ano yung mga masasabi niya. So, yung mga pros and cons, didiscuss din natin yan mamaya. So, stay tuned. Yo no, Fortress 400 ng QJ Motors. Okay, ngayon lang tayo nakakita nito. Ito yung isa sa mga pambato ng QJ Motors ngayon 2024 na 400cc highway legal. Test drive naman natin siya ngayon sa city. Tignan natin kung ano masasabi natin sa motor na to. Unang impression ko pa lang, ang laki-laki niya na. Ang unang-unang sasalubong sa isa scooter na to is itong malapad na upuan na to. Alam mo na kagad na napaka-komportable niya. Napakasarap sa puwet nito, panigurado. Bali, ito yung gamit niyang pang-start. NFC. I assume wala itong battery kasi wala naman napapalitan dito. Pero bagong lahat mga sir. Shoutout muna natin. Siyempre yung pangmalakasan, Drive Plus, SMK Helmet, Moto World #1, AGM Scooters. Woo! Okay, sige, sakyan na natin. 5'10 pala ako, rider. Ito lang ang gamit nating susi, NFC. 5'10 height na rider. Yan, no? Naka center stand. Napakasarap po. Pero sabi sa akin na may-ari, itong seat na to medyo pinausog niya na ng konti para mag-fit ng maganda. Yan, no? Kaya pala fit na fit sa akin kasi yung may-ari nito halos kasing laki ko lang din eh. Yan, tinabas nila pa atras. Kaya pala iba na kaagad yung puko dito kasi parang sukat na sukat talaga. NFC card. Swipe lang natin. Yun na, oh. QJ Motor. Para kami tablet sa harapan, no? Tayo daw natin muna mag-initiate. O yan, bali kung mapapansin nyo, meron na rin dito mga PSI. Hindi pala touchscreen tong panel gauge, pero pwede mo siyang i-select dito. Mamaya, titignan din natin kung paano yan. Tatanong natin sa may-ari kung paano i-operate. Pulsa muna natin to. Bago pala natin i-on, meron pala siyang kill switch. Pero kung mapapansin nyo, nakailaw na siya. Hindi lang masyadong kita kasi maliwanag. I-on muna natin to, ganito i-start yan. Parang big bike, no? Tapos, brake lang. Yan. Pagka pinindot ko to, mamamatay ito. Busa. Yan, oh. Mamatay. Tapos, itong visor na to, tumataas siya automatic, mga sir. Yan, oh. Oh. Grabe. Para yung wind drag mabawasan, mas komportable pagdating sa long ride. Grabe. Napakasarap nito, mga sir. Relax lang. Takbong chubby lang, mga sir. Napakasarap nito. Ang pansin ko lang dito, ang taas nung nung lever. Siguro pwede natin itong palitan ng lever na adjustable. Taas ng lever niya, pero pang malaking kamay. Okay, medyo nalilito-lito pa ako sa configuration nitong mga switch kasi sanay tayo sa Honda na nasa baba yung napakasarap po. Eto, tignan nyo yung paa ko ha. Relax lang ako dito. Tapos yung sandal, oh, ang sarap, oh. Okay, kaliwa tayo. Yun, turn signal. Kitang-kita mo para ka nakakotse dito. Ang laki, oh. Tignan natin ang stable. Walang dragging. Siguro malalaman natin kung magkakadragging to in the future. Malalaman din natin yung panggilid nito pagka chinek na natin sa AGM Scooter sa mga susunod na video natin. Yan, abangan nyo yun. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Ano pang inaantay nyo? Like na rin kung nagustuhan nyo itong video na to. Yan, ikot-ikot lang tayo dito. Iwas tayo sa makukulit na guard. Gawin natin sporty, baba natin yung windscreen. Oh. Tamo, windscreen, nabababa habang maandar ka. Tapos pagdating sa braking, kapit na kapit naman kasi dalawa yung disc brake nito sa unahan, tsaka naka disc brake na rin sa likod. City driving, swak na swak to kasi yung size niya dito sa lapad niya, saktong-sakto lang din. Pero sa mga singitan, approve na approve pa rin to. Pero masasabi ko lang, itong side mirror siguro, pwede natin itong palitan ng mga bar end para mas maangas. Hindi naman porket highway legal lagi mo nang babakbakin sa highway legal kasi aminin naman natin, lagi lang din naman tayo nasa city sa sitwasyon ko, no? Taas natin yung windscreen, parang wala ka lang nararamdaman, tumatakbo ka na ng 60, wala lang yun, no? Pataas, parang wala lang din talaga. Relax ka lang din talaga dito sa QJ Motor Fortress 400. Yung pagsingit-singit, maneuverability,
Napaka-agile niya, oh. Walang ka-effort mga sir. Siguro kasi bago pa, no? Tapos ang narinig ko pala dito, matipid din to sa gas. Umabot ng mga 20 to 25 kilometers per liter. Break-in pa lang. Shoutout pala kay AJ, may-ari nitong motor na to. Maraming salamat sa pagpapahira mo. Isa sa mga pinakauna nagkameron ng QJ Motor 400 dito sa Pilipinas. Ito, tahimik lang, biglang nagkaroon. Wala pala tong auto start stop. Pare, bakbakin ko ng konti ah. Okay. Tignan mo mga sir, oh. Oh, pakasarap! 104, 107, ganun po ah. Nakakalula po. Woo! Scooter. Oh, pakasarap eh, oh. Walang ka-effort. Hindi mo namamalayan, 100 na yung takbo mo. Napakagaling ng ginawa ng QJ Motor dito. Yung mga pa-overtake, kayang-kaya. Walang kakaba-kaba. As of today, February, medyo nagkakaubusan itong unit na to. Ang balita ako, end of April or May pa ulit magkakaroon ng stock. Kaya kung ako sa inyo, kung trip nyo tong motor na to, magpa-reserve na kayo ngayon na. Baka ako rin. Ang cash nito kasi is nagkakalaga ng around 350,000 SRP nito mga sir. Plus 7,000 pesos, 3 years registration sa LTO. Bali mandate kasi kapag ka-installment yung kinuha nyo, dahil 3 years yung registration nito, kailangan ng comprehensive insurance nito. Usually nagkakahalaga ng mga more or less 15,000 to 16,000 yung per year ng mga ganitong klaseng motor. Iba rin kasi kapag ka naka-comprehensive insurance ka, covered lahat yung mga mangyayaring aksidente. Kung hindi nyo pala alam, ito pala isa SOC engine. Single overhead cam, and pagdating doon sa vibrate, wala, smooth na smooth to. Tapos yung suspension, wala namang special, pero ang masasabi ko lang yung upuan talaga. Okay mga sir, kung nagustuhan nyo pala itong video na to, be sure to like and subscribe para matuloy-tuloy natin itong mga ganitong klaseng content. Noon, kasama pala natin AJ, may-ari ng QJ Motor Fortress. Okay AJ, bago pala natin buksan, may mga buttons pala dito, no? Subukan ko nga muna kung mabubuksan siya habang nakapatay, no? Disabled. As a safety feature, kapag ka hindi naka-activate yung motor, hindi mo ma-open lahat ng mga compartment niya. So you have two options, either yung keycard or susi, any of which. So security din yun. In case hindi gumana to, always ready ang susi. You will never fail. So sa compartment, dito siya. Pwede dyan manual, no? Yes. Ang laki talaga ng compartment na ito. Kaya hindi ka na rin nagdala ng box eh, no? Wala ka naman kasing bibit-bitin, no? Saan pwede? So, hindi lang kasyang half face dito. So, one helmet lang talaga. Okay mga sir, testing na natin. Helmet naman dito kung kakasya dito sa likod ng compartment ng QJ Motors Fortress 400. Yan. Gamit natin SMK na helmet. Bali yan, may umbok siya dito. Siguro pag ganyan, so testing natin. Wala nga. Yan, testing naman natin paharap. Hindi obra, ano? Matangkad kasi itong helmet na to eh, no? Saka siguro dahil meron akong pang GoPro mount sa harap. Oo, possible. Oo, yan yung siguro kumakapit dyan. Sayad, no? Sayad. Mababali yung upuan. Siguro tingnan natin yung AGB na helmet. Half face. Kaso ito, may combs din to. Ito kasi sa akin may Cardo. Ito may Sena. Yan. AGB helmet. Pwede. Kasyang-kasya sa Fortress 400 QJ Motor. Ganito yung itsura niya kapag may box. Siyempre ilalagay nating box dito yung GV. Mabibili sa Moto World. Ito na trusted na tong box na to. Magaang, matibay. Hindi mo na kailangan bumili ng bagong bracket kasi gagamitin mo lang yung base plate. Okay guys, testing naman natin. Dalawang 510 na rider. Aangkas dito sa QJ Motor Fortress 400. Steady lang. Uy, grabe. Relax na relax dito. Ang luwag, no? Tapos saktong-sakto pala yung GB na box dito, no? 43 na advantage. Okay guys, yung next video natin is our part 2 of our in-depth review sa ating QJ Motor Fortress 400. Kaya stay tuned. Don't forget to like and subscribe.